Francis. Isa pong pinagpala ang gabi ng Sabado sa bawat isa. Amen. Pinagpala po ang lahat ng anak ng Diyos. Amen. Napakabilis po ng panahon. Nasa, na ho tayo, no? Considered, na ho tayo ngayon? March. Because sa mga oras po ng Hudyo, ang 6 o'clock PM ay bagong araw na sa atin po, mamaya pa lang. Kaya nga po ngayon ay bagong topic ho tayo, which this is very, 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 very important. Lahat po naman ng pinag-uusapan po natin at pinag-aaralan ay importante. Pero sa aking pong pag-aaral nitong ating tema po ngayon, ay ito po talaga yung intention ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Magsimula po kina Adan at Eva pa. So ang ating pong tema ngayon is about destined to be like Christ. Ang bawat isa po sa atin ay nakatalaga na maging kamukha ni Kristo. Ang sabi po ng Romans 8:29-30, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Let's pray. Heavenly Father, we praise You, we worship You. We bless Your holy name, for You are good. At wala po kayong katulad. Kayo lang po ang nag-iisang Diyos na kailangan po naming i-worship. Dapat lang na i-worship, Panginoon. And Father God, we thank You sa kalakasan na pinagkakalob Niyo po sa bawat sa amin. We thank You, Lord, that we are gathered here as one family to bless Your holy name, to thank You for Your goodness, to worship You, and of course, Lord, to receive from You all the blessings that we have in Christ, that we have also from Your Word. That is why we ask You, Holy Spirit, that You continue to move to each and every individual, lalo na po sa mga first-timers namin, naka-online. Open the hearts of our understanding that we may be transformed into the likeness of our Lord Jesus Christ. Be transformed by the renewing of our mind. And as I declare Your word, Heavenly Father, let there be healing tonight, Lord. Let there be deliverance and salvation. Thank You, Lord. Thank You, Lord. To You be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now you have heard about po yung, siguro, sila po yung naka-encounter na o alam niyo po yung doctrine of predestination ng mga Calvinist. Ni Calvin. Wala po. Ito po yung doktrina na baka po malito ho kayo. Napauna ko na po kayo sa inyo. Itong doktrinang ito, sinasabi po nila na ginagamit din po itong verse na ito na yung predestination ay alam ng Diyos kung sino ang ligtas at hindi. That is right. Pero hindi po natin dapat pinapakialaman po yun. Kung bakit alam ng Diyos. Pero ang paniniwala po nila, hindi lang basta alam ng Diyos. Pinili na ng Diyos kung ikaw ay dapat ligtas o hindi. Walang standard. Basta't, ito, ay ni Buriki, ini medyo makabayi, kiyanan ng ginawa. No, parang ganun ho siya. Which kahit anong gawin mo, kung ligtas ka, ligtas ka. Kung kahit anong gawin mo, kung hindi ka ligtas, hindi ka ligtas. And sasabihin ko po sa inyo, that is a demonic doctrine. No? Kahit magalit pa po sila sa akin, marami pong naniniwala po dyan. Because binigyan po tayo ng free will ng Lord. Payag ho ba kayo na hindi nyo alam kung ligtas talaga kayo? Ang alam nyo lang, titignan natin kung talaga pinili tayo ng Diyos pag namatay ka na o hindi. Of course not. Hindi ho ba? Kaya nga po yung, for God so loved the world that He gave His one and only Son, nagbigay ng kondisyon that whoever believes in Him, ang sinumampalataya, sila ay maliligtas. Hindi sinabing na lahat ng pinili ng Diyos nung una ay ligtas natin, yung di pinili,
sorry na lang kayo. That is not a just and a holy and loving God. Naunawaan niyo ho ba ako? Now, predestination, para mahaba, malaki po kasing ano ho ito, malaking subject po siya, na ituro ko na po ito sa national po, no? 2 beses. Malaking subject siya, pero bibilisan ko po at dito lang po sa verse na ito, titignan po natin na ang predestination na hindi po yung ganun ibig sabihin. Sabi niyan, for those God foreknew, yung alam niya, He also predestined. Alam niyang maliligtas, He predestined to be conformed. Lahat tayo na maliligtas, nakapredestined tayo. Nakatalaga tayo na ano ho, to be conformed to the image of His Son, na maging kamukha ni Kristo. Yung predestination, hindi po ito yung kahit anong gawin mo, kung hindi ka pinili, hindi ka panili, sorry na lang sa'yo. That is not a just God. I don't think na that is a holy na makatarungan na Diyos. Hindi ho ba? Nababasa niyo po siguro yung Bible niyo, wala akong ganyan. Tinitwist po nila. Tinitwist po nila. Kung ganun pala, wag na tayo mag-evangelize. Kung ganun pala, wag na tayo mag-attend ng church. Total, kung ligtas ka, ligtas ka. Kung hindi, hindi. O palagay ko, hindi ako talaga ligtas. Gawa na lang ako ng masama. Patayin ko na lang yung presidente. Para sumikat na ako. Yung po mga ganun. Lahat ng masama, iisipin mo na kung iisipin, lagi ka nang nagkakasala. Pag lagi ka nagkakasala, iisipin mo, baka talaga hindi ako ligtas. Hindi talaga ako pinili ng Diyos. So magpakasasa na lang ako sa magiging masama. Kasi po, wala akong siguro taong maano niya, ay, napakabuti ko. Siguro talagang ligtas ako. Hindi, makikita mo sa sarili mo araw-araw, nagkakasala ka. No? Makita mo, biyaya lang talaga ng Diyos kung bakit tayo ligtas. Sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tinubos tayo kung bakit ikaw at ako, kapatid, ay ligtas. Amen. Hindi po totoo yun. Kaya baka po mapunta ko kayo sa ganyan. Pero sa mga online po na Facebook at saka po sa YouTube, marami pong bangayan po dyan na inaano ko sila. No? Minsan pinapanood po. Ang dami pong kawawa. Instead of mag-evangelize po sila na patalinuhan. So dito ho, sabi dyan, tayo ay pinredestined. Tayo tinalaga upang maging kamukha ni Kristo, that He might be the firstborn among the many brothers. Ano po, malaki po ibig sabihin ng firstborn dito. Si Kristo ay firstborn. Una, firstborn siya among the dead. Ang sabi ng Colossians. Siya ang unang nag-resurrect with glorified body. Yes, nag-resurrect si Lazarus, pero hindi glorified body. Namatay pa rin siya. Siya yung unang nag-resurrect na glorified body. Pag nag-rapture po niyan, mag-glorified body din po yung mga namatay kay Kristo, tayo rin po. Magiging glorified body. At ang panganay, no, ang ibig sabihin po ng firstborn dito, panganay, He is the all-powerful, siya yung pinakauna at wala nang hihigit pa sa Kanya. Si Kristo lamang po, na pinagtagumpayan niya ang kamatayan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. And those He predestined, tayo pong predestined niya na maging kamukha ni Kristo, tayo tinawag din niya, no, tinawag niya tayo upang lininis niya, justified, pinawalang sala niya ang lahat ng predestined po niya at sa mga huling at gino-glorify po niya at tayo po'y magiging perfect pagharap po natin kay Kristo. Pagdating ng rapture o pagdating po natin sa langit. So ang Christ-likeness po ay, ito po ay sanctification po natin. That we are being changed from one degree of glory na napag-usapan po natin last week to another degree of glory. Ibig sabihin po, kung matino ka ngayon, patino ka na ng patino. I do believe, sa atin po, kasagalagitnaan po natin dito, meron pang naninigarilyo. Meron pang siguro sa inyo na umiinom. Meron pang medyo nagsusugal. Pero, tandaan niyo po ito, binabago tayo ng Diyos. Kung ikaw ay lalo pang dati isang kaha na lang, naging 2 kaha, at saka meron ka pang vape, lumalala ka, kapatid. Dapat makita mo sarili mo hanggang sa hindi ka na naninigarilyo, hindi ka na nagsusugal, at hindi ka na umiinom, hindi ka na gumagawa ng mga bisyong yan na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Yun po ang nagsasanctify tayo, lililinis po tayo, glorify po tayo, righteous na po tayo sa ating standing. Yes, pero yung mga gawa po natin hindi pa righteous.
binabago pa ho tayo para maging katulad natin si Kristo. Ito po yung nais ma-restore ng Diyos sa sangkatauhan dahil ito po yung nawala kay Adan at Eva. Nung nagkasala po sila, they fall short of the glory. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nung nagkasala si Adan at Eva, meron po silang glory, nagniningning po sila. Kamakailan lang na po, meron ako nabasa sa Facebook. Meron sila ginawang experiment na total darkness sa isang tao. Na sa isang camera, makikita mo po yung tao, kahit total darkness na, meron pong mga ilaw-ilaw sa katawan ng tao. Umiilaw po ang tao. No wonder, tayo pong lahat ay ilaw, pero yung iba po, malabong-malabo at patay yung ilaw. Sabi ni Kristo, nung tinanggap natin si Kristo, na born again tayo, na buhay po yung ilaw. Tayo po ngayon ay ilaw po ng sanlibutan. Dapat nakikita si Kristo po sa atin. Nung si Adan at Eva ay nagkasala po, hindi po yan lakad-lakad na X-rated. Na totoo po, wala silang suot, pero di nila nakikita. Hindi rin nakikita ng sino mang nilalang po nun. Because they are covered with the glory of God. And the glory, one of the meaning or definitions of the glory is yung pong nagniningning po sila. Nagliliwanag sila because of the righteousness, because of the, sabi ng Panginoon, let us make men in our image, in our own likeness. May ibang, sabi ng Bible, may ibang glory ang anghel, may ibang glory ang ibang mga nilalang, pero iba ang glory ng Diyos na ibinigay po sa atin. Nung nagkasala po ang tao, napundi yung glory at nakita po nila, ang katawan nila, wala palang saplot. Bulag ba ho sila nung una? Hindi po, hindi lang makita dahil nagniningning po sila nung righteousness and the glory of God na inilagay sa tao after the image and likeness of God. And I hope na nakakasunod po kayo doon. Amen. Anyway, so much for that po, no? This is very important dahil ito po ang nais po ng Panginoon sa atin na through our actions, we might reflect the goodness of Jesus in our lives. Si Jesus nga ba ang nakikita sa ating buhay? So, I suggest kung meron po kayong tawag ho dito, seatbelt, mag-seatbelt po kayo. Medyo, po, kahit po nung kahapon dinidiscuss po namin to, sabi ko, napakahirap kung talagang sa sarili mo ay susunod ka dun sa nais po ng Diyos. Napakahirap po, pero hindi na mo mahirap yan dahil sabi ng Ezekiel 36:26, binigay na po tayo ng bagong puso. Still remember, tandaan niyo po yun. This is very important, Ezekiel 36:26. Kung bakit tayo nakakasunod, kung bakit tayo binago, dahil binago yung puso natin, dahil inilagay yung Holy Spirit sa atin. Para saan? Makasunod. Sabi po doon sa 27, sabi po dyan, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees. Kaya tayo makaka-obey o makaka-follow, makaka-keep carefully sa mga law or command ng Panginoon. It is because of the Holy Spirit. Kung magpapasakop ka, it's not automatic. Kung mag-yield ka, magbababad ka sa Holy Spirit. Anyway, today ang ating pong pag-uusapan, ang first topic po natin is, be like Christ in His love. So bagamat patapos na po ngayon ng January, ang February, ang love month, ito po ay nakahabol pa rin. Be like Christ in His love. So be like Christ in His love, therefore, love unconditionally. Sabi niyo po, unconditionally. Pag sinabing unconditionally, walang condition, of course. Katulad ni Kristo, na minahal niya po tayo walang kondisyon, pumayag siyang maipako sa krus, walang kondisyon. Hindi niya sinabi sa ama, sige, papapako ako sa krus kung magbabago na sila. Napansin niyo ho ba yun? Kung papapako ako sa krus kung merong mga hindi na magkakasala dyan. Hindi po. Sabi ng Romans 5:8, mamaya, verse natin ito, makasalanan pa tayo, pinili na ni Kristo na mamatay siya sa krus dahil ganun niya tayo kamahal. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Makasalanan pa ho tayo. So unconditional.
So ito pa lang po, actually mabigat na ho ito eh. Tanungin po natin ating sarili, are you loving your neighbor unconditionally? Minamahal mo ba ang kapwa mo na walang kondisyon? O kapag meron na siyang sinabi sa'yo, maiinis ka na dyan, iiwasan mo na, sisirain mo na rin siya. Tahimik po sa Calvary Temple. Buriya pong tuloy ka? Okay, sige, Matthew 5:43-48. You have heard, si Jesus po nagsasalita dito, that it was said, narinig niyo ang sabi na sinabi, love your neighbor and hate your enemy. Pero nung sabi po na Panginoon sa 44, but I tell you, ito yung tama. Sinasabi ng Lord, ito yung tama. Nung una narinig nyo, love your neighbor, yung kapwa mo. Ibig sabihin, ang kapwa po dito, yung kalahi po nila. Yung kapwa mo Hudyo, mahalin mo. Yung hindi Hudyo, kamuhian mo. Ngayon, yan po ang batas din ng mga Muslim. Kapag hindi ka Muslim, hindi ka nila mahal. Ang tawag sa'yo, infidel. So kung ikaw ay infidel, hindi ka naniniwala, hindi ka Muslim, papatayin ka nila. Pero hindi ganyan ang ating Panginoon. Kaya huwag niyo pong sabihin, yung Diyos ng ibang reliyon, katulad ng Muslim, ay katulad ng Diyos natin. Hindi po. Nagkakamali po kayo ng 1,000 beses. Maling-mali at saka po karumal-dumal na ikaw ituring na ikumpara mo ang Diyos sa ibang Diyos. Ang Diyos po nila, gusto nila patayin yung hindi naniniwala sa Diyos nila. Sa atin po, yung hindi naniniwala sa Diyos natin at kaaway po natin, mahalin daw po natin. Sabi po dyan, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Sino po dito ang merong kaaway? Hindi ko na kayo tatrap. Hindi ko na kayo tatrap po. Kapag Kristiyano ka, wala kang kaaway. Ikaw ay inaaway. Kaya mahalin mo yung mga taong inaaway ka. So I hope clear po ito, wala kayong kaaway. Kung meron kayong kaaway, ibig sabihin pinapatulan nyo. Mga away ka, hindi ka peacemaker. So yung love your enemies dito, yung pong pinipersecute ka, sinasabihin ka ng hindi maganda. Pag-pray mo daw sila, mahalin mo sila. Kaya mo ba natin yon? Kaya natin with the power of the Holy Spirit, pero ganito po yan, no? Yung sasabihin ka niya, ay, ikaw, alam mo, ang pangit ng ugali mo. Tingnan mo, suot mo, ang pangit-pangit mo. Kaya mo, ang baduy-baduy mo. Kaya tingnan mo pa yung buhok mo, kanya, parang broccoli na hindi mo alam na. Yung makeup mo, tignan mo, para kasi McDonald's na ano. Tsaka ang baho mo, lahat na lang sinabi po. At tsaka alam nyo, ang lahi mo, hindi kagandahan ang lahi nyo, mga lahi kayo ng mga ganito, ganyan. Tapos, ano sasabihin mo? Alam mo, mahal kita. Gagawin mo ba yon? Mahal pa rin kita. Kahit anong sabihin mo, mahal pa rin. Normally sa tao, mag-ano ka rin, magsasalita ka. Lalo na katang kapagpangan. Lalo na ika. Balamog halang. Sura mo, surang. Di ho ba? Gaganti ka. Kung di ka Kristiyano, gaganti ka ho. Pero sabi ng Panginoon, love your enemies. To be like Christ is to love our enemies and to pray for those who persecute you. Yung mga naninira sa inyo, ipag-pray nyo daw. That is one of the ways that we can love our enemies. So, tuloy pa natin. Verse 45, that you may be children of your Father in heaven. Para kayo ay maging, di ho ba, sabi ng John 1:12, anak na ho tayo ng Diyos nung tinanggap natin si Kristo? Opo, pero patunayan mong ikaw ay anak ng Diyos by loving your neighbor and those who persecute you. Amen. Pastor John mong makabarong yung mag-amen kayo niya. Alam niyo ba bakit nakabarong yan? Pero buhay pa ho siya. Hindi po, may convention kanina, no? Tingnan niyo yung mga bang pastor dyan nakaano. Punta na namang isipan niyo. Buhay na buhay at malakas po si Pastor John. Ang ganda po nito, no? Kung hindi mo pala mamahalin ng kapwa mo at saka yung mga naninira sa iyo,
sinasabihan ka ng hindi maganda, hindi ka talaga magiging anak ng Diyos. Hindi mo mapapatunan na ikaw ay anak ng Diyos. That you may be children of your Father in heaven. Sabi po dyan, He causes the sun to rise on evil and the good. Yung pinapasikat ng Diyos ang araw, hindi lang para sa mabubuting tao, para din po sa mga masasama. And then, ang sabi po niya, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Pinapaulan ang ating pong kapaligiran, ang mundong ito, pinapaulanan ng Diyos, hindi lang sa mga matutuwid, kundi rin sa mga masasama. Bakit? Pareho po kasing mahal ng Diyos ang taong masama at saka yung taong mabuti. Amen po ba? At pareho din po niyang gusto niyang maligtas din. And then sabi diyan, if you love those who love you, kung mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, what reward will you get? Hindi po sinabi ni Lord dito, kung mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, no, hindi sinabi dito, ano ngayon, ano pa yung nagkaibahan mo? Ang sinabi ni Lord dito, what reward you will get. Ang sinasabi ni Lord dito, sa bawat mabuti na ginagawa mo sa kapwa mo, lalo na sa nangaaway sa iyo at nagpe-persecute sa iyo, ay meron kang reward. Amen. Meron kang reward. Sa bawat nag-aano po sa kanya. Napansin niyo na ba yun? Kapag hindi ka gumanti sa kapwa mo, meron kang reward. Mapapansin mo, ikaw ay pinagpapala ng Diyos dahil hindi ka nagsasalita ng masama sa kapwa mo. Pero alam niyo ba, noon pa ho ito, ewan ko ngayon kung meron pa, wala na ho sana. Noon po, marami kami naririnig na hindi lang po sinisiraan yung kapwa, sinisiraan din ng mga pastor. Pastor, andyang nano mo yun. Sabi ko, kakilabot lang. Katulid ng tao, no? Napakabanal nilang tao para sabihin ng ganyan na kapwa nila, lalo na si pastor. Siguro po, mamaya pong dinner nyo, hindi nyo na pagsasaluhan si pastor, no? Wala na hong ganyan, na minamahal nyo na si pastor kahit po kayo'y sinisermunan. Amen po ba? So are not even the tax collectors? Bakit tax collector? Kasi masasama po mga tax collector ever since. Sila po'y kilalang masamang tao, mga corrupt. And then, sabi diyan, di ba ginagawa ng mga tax collector yan? And if you greet only your own people, yung mga kalahi mo, yan lang ang binabati mo, what are you doing more than others? Anong ginagawa mong higit sa kanila? Sinasabi ng Panginoon dito, pare-pareho lang kayo. Yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi mo Kristiyano ka, di mo minamahal. Yung mga taong hindi ka ibig-ibig, pare-pareho lang kayo ng mga pagano. Sabi ng Panginoon, do not even pagans do that. And then sabi po dyan, 48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So ngayon pala ang ibig sabihin ng be perfect po dito, ay yung ibigin mo, mahalin mo, gawan mo ng mabuti ang iyong kapwa mo, kahit po yung naninira sa'yo. Amen. Tama rin po yung sinabi po natin sa inyo. Halimbawa, sino po dito yung muntik nang hindi nakapag-attend ngayong gabi? No, tapos napagtagumpay niyo yung tukso. Perfect kayo. Pero mas perfect po kayo kung yung mga taong hindi kaibig-ibig ay iniibig po ninyo. Amen. Mamaya po, meron pang ibig sabihin ng be perfect dito sa Luke, no? Mamaya ko na lang po discussion para hindi tayo masyadong humaba. So, dito po, meron tayong pag-uusapan po ngayon. Sino po nakakaalam sa parable of the Good Samaritan? Sikat po yan. Hanggang ngayon po, pag meron pong nagbalik ng mga gamit na binalik po yung pera, binalik yung bag, or whatever, valuable things na iba po ang may-ari, tinatawag po silang Good Samaritan. Bakit po tinawag na Good Samaritan? Dito po sa Luke 10:25-37, on one occasion, an expert in the law, ibig sabihin po, lawyer po ito, expert in the law. Expert po siya sa Pentateuch, sa law of God, no? And then sabi po diyan, stood up to test Jesus. Para po, siya po ay tumayo. Bakit tumayo? Actually po sa Matthew, makita natin sa Matthew 20, ilang beses nang tinry ang Panginoon sa kanyang wisdom para po kung magkamali siya, ipapahuli po siya. Pwede siyang idemanda. Now, yung unang tanong kay Lord, sabi ng mga Pariseo,
Guro, kanya, tama ho bang magbigay ng tax sa imperial? Kay Cesar, kanya. Bakit niyo ako tinatrap? Sabi ng Panginoon, bigyan niyo ko ng coin, kanya. Sino bang nakalagay dito? Si Cesar, sabi niya. So give to Cesar what is due to Cesar. So nabarado po sila sa wisdom ng Lord. Kung kay Cesar yan, bigay niyo kay Cesar. Pero yung para sa Diyos, bigay niyo. Sabi po ng Panginoon. And then, yung mga Sadducees naman. So, Pharisees po kanina, ang mga Pharisees po, no, malayo po sa Diyos yan. Kanya nga po Pharisee, Phariusee. No? Sadducees, laging malungkot yan. Sadducee, makita mo, mahaba yung mukha. Ang mga Sadducees hindi po naniniwala sa resurrection of the dead. Bagamat mga Hudyo po sila. So, nagtanong, Rabbi, kanya, ko nasusulat sa banal na kasulatan, sa ating batas, na kapag nag-asawa yung lalaki ng babae at hindi nagkaanak, kung meron siyang kapatid na lalaki, dapat magiging asawa ng pangalawang lalaki yung babae, kung hindi sila nagkaanak. At kung hindi pa nagkaanak, kanya, asawa niya. Paano po yun? Kung meron siyang hanggang 7 kapatid, at hindi nagkaanak, on the day of resurrection, ang sabi po ng mga Sadducees, on the day of resurrection, sino ang magiging asawa niya? Yung 1, 2, 3, 4, 5, or 6, 7. Sabi ng Lord, are you not in error because you do not know God and you do not know the Word of God? Sinero mo na, pinahiya po. Sabi niya, you are in error because you do not know the Scriptures or the power of God. On the day of resurrection, ang mga tao hindi na mag-aasawa or given in marriage, kundi sila magiging katulad ng mga angel na walang asawa. So, nabara na naman po sila. So, wala na po silang Ngayon, tumayo po itong lawyer para si Jesus naman ang Total, siyang pinaka-expert Expert na po ang Pharisee, mga Pharisees, expert din po mga Sadducees. Itong expert in the law, ang mga lawyer. Nakikita niyo po na kung ilang tao po yung mga Hudyong nakapaligid kay Kristo. Mga Hudyong, mga leader, Pharisees, Sadducees, at saka mga lawyers. So itong lawyer pong ito, ang sabi po niya, Teacher, kanya, Rabbi, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ito po talaga tinatanong ng mga ibang tao nun. Hindi nila tinatanong, paano ako masasave? Ang diretsang tanong nila, paano magkakaroon ako ng panghabang buhay? Mapapansin niyo po sa mga movie na may mga mommy or something about sa Middle East, laging meron po nais po nila maging immortal po sila. Because dito po nagsimula po yun, na lahat ng tao po noon gusto nila maging immortal, na hindi na sila mamamatay. Hindi na sila magkakasakit, hindi na rin mamamatay. So ano pong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Na hindi na ako mamamatay? Ang sabi ng Panginoon, what is written in the law? Ano bang nakasulat sa batas? He replied, how do you read it? At paano mo binabasa? Sabi po ng Panginoon, he answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. These are the 2 greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart. At saka po yung love your neighbor as yourself. Kung magagawa mo ito, then sabi ng Panginoon, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live or you will have eternal life. Kaya lang, hanggang ngayon, nobody can love the Lord our God completely or 100%. Amen. Noon, pwede kang maligtas na kung kaya mong mahalin ang Diyos ng 100% na hindi ka magkakamali. At kaya mong mahalin ang kapwa mo na hindi ka nagkakamali. Kaya sabi ng Panginoon, meron kang eternal life. Pero ngayon po, yung iba kaya hindi na po pinipreach kasi wala daw po makakagawa. Totoo po yun. Walang makakagawa ng 100% yung love the Lord your God with all your heart. Pero hindi na ba natin mamahalin ng Diyos with all our heart pa rin kahit nagkakamali tayo? Mamahalin pa rin po natin. No, hindi para maligtas. Minamahal po natin ng Diyos po ngayon with all our hearts, our soul, our strength, our mind, dahil ligtas ka na, kapatid. Minamahal natin ng Diyos dahil minahal na niya tayo, linigtas na niya tayo. Hindi mo minamahal ng Diyos para maligtas. Kasi itong expert in the law, under the law sila, alam nila maliligtas sila sa batas. So yung 2 batas lang yun, sabi ng Panginoon,
ligtas ka na kung magagawa mo. Pero wala po maka-perfect. Even today, walang maka-perfect niyan. Pero minamahal pa rin natin ating Diyos, minamahal pa rin natin ating kapwa, hindi para maligtas. Dahil tayo ay ligtas na. Para patunayan mo na ikaw ay tunay na ligtas. Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, ay bunga ng ating kaligtasan under the grace of God, not under the law. Kung maliwanag po yun, magsabing amen. Amen. I hope na talaga pong maliwanag po yun. Because that is very important na paulit-ulit po nating sinasabi. So, verse 29, but he wanted to justify himself. Gusto niyang maging mga tuwiran pa. Gusto bang mga tuwiran po ng lawyer na ito? Sabi niya, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Akala mo, ang galing, no? Tingnan po yung mga lawyer. Marcoleta yung dating. No? And who is my neighbor? No? Our neighbor is the Chinese. No, parang mga senador lang po ang dating po nito. Who is my neighbor? Ang tanong po niya, parang ang galing-galing po, no? In reply, Jesus said, hindi po sinabi ni Jesus, etong neighbor mo. Alam niyo po, ang Panginoon, papansinin niyo, even in the Old Testament, katulad po ni Gideon, sabi niya, mighty warrior, kanya, paano mighty warrior, ganyan-ganyan ako. Hindi siya sinagot ng Lord doon sa kanyang yung daing po niya. Yung reklamo niya. In-answer po siya ng Diyos doon sa salita ng Diyos. Ito, ang sabi ng Panginoon, in reply, Jesus said sa verse 30, a man was going down from Jerusalem to Jericho. So, galing siya ng Jerusalem, pababa po ng Jericho. No, pababa po siya ng Jericho. And then, ang sabi po dyan, when he was attacked by robbers, dumaan po siya. Actually po, yung daan pong ito, delikado po siya. Kung mag-isa ka lang talaga pong atakihin ka po dito, nanakawin ka at pwede kang patayin. So they stripped him of his clothes, beat him, and went away. So hinold up po siya, pinagbubugbog, leaving him half dead. Siguro akala po nila patay na, pero half dead po siya. Now, a priest, during this time, saan nagtatrabaho ang priest? Holy Rosary, ayaw kanya din. Ang priest po dito sa temple. Sila po yung nag-o-offer ng mga tupa, baka, at may mga ritual po silang ginagawa for ceremonial cleaning. No, ayan pa, ceremonial cleansing po. So meron pong nagtatrabaho po, pari or sacerdote. Ang sa Tagalog po talaga ng priest is sacerdote, na nagdumaan, ang sabi po niya dyan, to be going down the same road, and when he saw the man na binugbog po, nakapwa po niya, kamukha niyang Hudyo, sabi po dyan, he passed by on the other side. Lumipat po ng daan. But, and then, sabi po dyan, so too, another naman po, a Levite. Saan po nagtatrabaho ang Levite? Sa temple din po. Mga assistant po yan. Sila po yung nagpe-prepare nagkakatay po ng baka, ng tupa. No, sila po yung nagpe-prepare po dyan ng panggatong. Mga Levita po yan. Mga lahi po ni Levi, sa lahi po ni Aaron. No, so, sabi po dyan, when he came to the place and he saw him, nakita po niya. Nakita po niya, pass by on the other side. But a Samaritan, sabi dito, but a Samaritan, as he traveled, he came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Naawa po siya. Naawa ho ba kayo sa nakikita niyo ba sa labas na nagpapalimos? Meron ho ba kayong ginawa? Meron ba tayong ginawa? Madalas wala tayong ginagawa, hindi ho ba? Madalas po wala tayong ginagawa. Pero itong Samaritan, remember this. Ang mga Samaritano during these Bible times, half Jew po sila. Sila po nung time of Assyrian War, nagkaroon po ng intermarriage. Yung mga babae po so nagkaroon po ng half Jew. At meron po silang ibang pananampalataya kung saan dapat i-worship si Yahweh. Sa Mount Gerizim po sila, ang mga Hudyo nabanggit po ni Lord to sa John 4. Ang mga Hudyo sa Jerusalem. So iba po actually po, magkaaway po yan para pumunta po, limbawa, pupunta ng Hebron sa northern Israel ang isang
Israelita, from Judah siya. Instead of shortcut, dadaan siya ng Samarita, yes, ano po yan? Iikot pa. Iiwasan lang. Pero remember, John 4, si Lord talagang pumunta doon sa Samaritan village para po maligtas sila. Hindi lang yung woman, kundi nagstay ng 2 or 3 days ata ang Lord para lahat po ng mga Samaritano ay makakilala sa Kanya. Na born again po silang lahat. Pero itong despise po itong Samaritan po ito, kinamumunghian po, tinuturing na aso ng mga purong Hudyo. Pero siya po inaawa. So naawa lang ho ba siya? And then, sabi po niya, he went to him and bandaged his wounds. So nilinis ang kanyang mga sugat, pouring oil and wine. Ito po yung panlinis nun. Ito yung pinaka-alcohol po nila. At saka betadine. Then he put the man on his own donkey. Sinakay pa ho niya sa kanyang tricycle. No? So sinakay po niya sa sakyan niya and brought him to an inn na ito na po yung pinaka-hospital po nila noon na parang hotel and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Napakabait po kaya Good Samaritan, napakabait po niya. No, talagang todo po yung pagtulong. Verse 36, sabi po ng Panginoon, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Ang sabi po ng Panginoon sa lawyer na nagmamagaling, na parang, parang markulitan dating. Ang sabi po ng Panginoon, sino sa palagay mo, ang naging kapwa sa mga tatlong ito? Ano po sagot ng expert in the law? Anong sagot po ng senador? The one who had mercy on him. Siyempre, matalino po siya. Jesus told him, go and do likewise. Alam niyo po, ininsulto po actually ng Lord ang mga Hudyo po dito. Bakit hindi sila nagreklamo? Hindi totoo yan, no? Nandiyan po mga Pariseo, Saduceo. Hindi totoo yan, ba't ganyan ang kwento mo? Bakit walang nagreklamo? Kasi totoo yan na nangyayari during their time, halos araw-araw. Wala silang pakialam sa kapwa po nila at lalo na sa mga Samaritano na kahit na kamag-anak pa rin nila, Hudyo pa rin sila, pero half Hudyo, hindi po nila inano. And then ang sabi po ng Lord, Jesus told him, go and do likewise. Sabi mo sa katabi mo, go and do likewise. Tayo po pag tumulong, hanggang dalaw lang kung minsan sa ospital. Hindi ho ba? Kasi may kamag-anak naman eh. Pero meron na ho ba kayong kakilala na walang-wala siya, pero tinulungan nyo hanggang sa ano ho? May mga tinulungan na po tayo ho dito, no? Pero ilan lang po yung kukwento ko sa inyo. Dati po siyang pastor sa atin dito, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Actually po, harap-harapan din niya ako nakikita dahil malabo ang mata. Sa funeral service, pinagsisira niya ako. Pero nalaman niya bandang huli, pinuntahan po niya ako, talagang umiiyak siya, nagsorry. Pinatawad ko po. Linggo-linggo, umihingi po ito ng 500, 1,000 a week. No, minsan, magko-conduct siya ng Bible study. Tapos, minsan, babalik na naman siya sa bisyo. Nagkaroon siya ng maraming anak sa iba't ibang babae. Sabi nga ni Pastor Isa at Pastor John, hanggang kapilan tayo pagtisan, Pastor. Sad-sad tanek, uling elang maglingap kaya. Hanggang kamatayan po yan, na hospital po, bayad po ng church, lahat po. Inanuho natin. Dahil walang tumutulong. Pero siyempre, kung may kamag-anak o may ano pa, hanggang dalaw lang po tayo. Pero kung meron kaya kayong alam, na nangangailangan po siya at wala na siyang kasama, kaya niyo ba yung dating gawin ho ito? Yun po ang ginawa ng Samaritan, dinala pa. Todo yan. Babalik pa ako, sabi po niya. Another po, isa pong nagdadialysis po natin, yung iba kakilala niyo po. Iniwan po sa akin yan eh. Yung pong silicel, yung pong lumit na lang po siya sa kakadialysis, may mga ganyan po eh. Yung pong problema sa bones po niya. Kamakailan lang po, just
Kailan mete? December? Well, December na. Yan po iniwan sa akin ng and then dito na po nag-attend. At lagi pong, siyempre, alam ko po, noon po hindi pa talaga libre ang dialysis. So tinutulungan ko po siya para sa sariling pera ko po, binibigyan ko po. And then, dahil kulang po yung binibigay ko sa kanya, sabi ko sa mission team, sa council po, ang mission team, mag-aano po siya ng mga ganito na wala nang gustong kumalinga sa kanila, tulungan natin sila hanggang kaya natin. Noong pong pandemic, ang dami po natin tinulungan. Lagi ko po kinakita sa inyo ito. Sabi nga po ng isang elder po natin, Pastor, hanggang kailan tayo tutulong? Hanggang binibless tayo ng Lord. Hindi tayo pinabayaan ng Lord. Wala mang regular na tithes and offering. In 3 months, nakapamigay po tayo ng 3 million. 1 million a month during pandemic. Pati po yung hindi natin ka-church, hindi natin kakilala. Meron pa nga silang Amerikano na gutom. Binigyan po. Foreigner po. Sina Pastor Joe Cisternelia at mga mission team, Pastor Is, ang buong mission team. No, kung kakilala niyo po yan, sina Brother Jeffrey, yan, sina Renan. Kumakain po yan kasama yung mga COVID patients. Pero during that time, 2020, nagkaroon tayo ng sariling lupa po natin na parking lot. Pangalawa ito, at saka yan na po, sunod-sunod. No, kaya sabi ng Panginoon, what reward ang makukuha mo kung gusto mo lang mahalin, yung gusto mong mahalin? Bakit tayo rin ni-reward ng Lord? Kasi minamahal natin yung kapwa natin. Glory to God, hindi po sa atin. No, minamahal natin yung kapwa natin kahit hindi po natin ka-church. Pero ito po yung unconditional love ng Samaritan na hindi niya tanong, nung nakita niya, ay Hudyo ka pala, iwan na lang kita. Hindi niya po yan, nakita niya Hudyo pero tinuloy pa rin niya. Kung makita mo yung nangangailangan ng tulong, nakita mo, ay ini palang siping kung baling manyirakan ako, kaya nakapin, bagay mupin. Gagawin mo ba yun? Siyempre, ngayon narinig mo po ito. Ito po yung gusto po ng ma-restore ng Diyos sa atin to be like His Son, to be like Christ. Kaya ho ba natin? By the power, not by might, hindi po sa ating kalakasan, not by our own power or resources, but by the power of the Spirit living in us. Amen. Number 2, be like Christ in His love, therefore, love generously. Ano po yung kanina? Love unconditionally. Ngayon po, generous naman po. Si Jesus po, tinodo po niya. Alam niyo po, si Jesus pwede na, total, dugo ko ang pwede patubusin niyo. Ito, isang na lang, isang patak na lang, pwede na kayong maligtas lahat. Hindi po, ginawa po niya, talaga pong nagpabugbog siya, lahat ng dugo po niya. Dahil tinodo niya, pag mahal mo kasi ang tao, ito, todo mo lahat. Di ho ba? Todo po yan lahat pag mahal mo. Hindi, sabi nga ni Pastor Joshua kanina, nanonood po ko ng YDC, hindi po ito sa mag-boyfriend. Na mag-boyfriend pa lang kayo, tinotodo nyo na. Kalaswaan po yan, no? Laman yan. No? Ang love po dito, yung matinong love. Love na talagang merong pong dapat na merong resulta na merong pagbabagong mabuti. Amen. Hindi po yun, Pastor, kaya ako binigay ang aking katawan kasi mahal ko. Balasubas, gusto mo rin. Malantong, no? Burina mo rin, nanyama kanyan mo ito. Pero hindi po ito yung ang Panginoon po, no, tingnan niyo po, pinatawad niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ano pa ang binigay niya ho sa atin? Ginawa pa ho tayong mga anak ng Diyos. Tao tayo, tinanggal ang mga sumpa sa atin, pinagpalang lubos tayo. We are blessed with all the spiritual blessings. We are seated with Him in the heavenly realms. Ano pa ho? Ang pinakaisang best na binigay pa ho sa atin, sabi niya, I will send the Holy Spirit. Yung Holy Spirit sa atin po yun, it is one of the best gifts. Katulad ni Kristo. Kapantay ni Kristo. Yung Holy Spirit na nasa atin. Kaya nga po, do not grieve and do not quench the Holy Spirit. Huwag natin saktan ang banal na Espiritu. Pag may sinabi ang Holy Spirit, sunod ka agad. Pag nasaktan natin, mag-sorry ka agad. Amen. Hindi para maligtas, pero yun talaga ang matino. Kasi yung mga once save, always save, hindi mo na kailangan daw mag-repent o mag-sorry. Uli nga lang matino eh. Meron nga dyan nag-away-away na pastor nung dumating po siya na para mag-reconcile. Sabi niya,
O si mapat su tanak yung grace, tanak kailangan may pagpatawad, na po makanyan. Baluhita, lamaran. Mga ano po yan, mga ayaw humingi ng tawad, ayaw ano. Kaya ka humingi ng tawad sa Diyos, hindi para masave uli. Humingi ka ng tawad sa Diyos, no, kasi nasaktan mo siya. At para ikaw ay linisin. Nasa 1 John 1:9 po yan. Confess your sins. Di ho ba? If you confess our sins, He is faithful and just. Patatawarin ka niya. Bakit? Para ligtas? No, para linisin ka niya muli kasi nadumihan ka na naman. Pag nagpatuloy kang nadumi, mamamatay yung righteousness mo, mamamatay yung ilaw mo, mamamatay po yung spiritual life mo. Amen. I do not have the time na ito. Nasa Bible po yan. No, may even, lalo na sa book of Revelation. Anyway po, no, si Lord po, tinodo niya, ito pa ho, makasalanan pa tayo, pinili na niyang mamatay para po sa atin. Amen. So, loving generously without limits, like Christ, walang limit. Tayo pag, di ba may limit, ay sobranin. Alam niyo po, meron tayong elder yung pong, tayo po, no, may mga tinutulungan tayong regular. Yung isang elder po natin, meron siya tinutulungan, regularly, marami po siyang tinutulungan. Minsan wala po siya nung Friday, wala siya. So, the next week, bumalik po yung humingi ng tulong, Friday uli. So, binigay niya yung tulong. Tapos, nung tumalikod na po yung elder natin, sabi niya, last week, kalaka, makanaintang last week, kanya. Binigyan naman po, siyempre, nung kahit mo. Iniintindi mo na lang, pero actually, balasubas na rin makanya. Sa atin po dito, no, kahit po nung walang ganong pera pa po noon, nagpapalabas pa po kami ng mga pera ng mga pastors sa mission. So, lakas loob po tayong mag-sponsor ng mga, nang kaya po natin na pag-aralin po sa ng mga estudyante sa high school at saka po college. Yung iba balasubas na sabi, Burida, Pastor, po mag-enroll tayo na ako, pero pwedeng gamitan niya po itang kayang-kaya na. Ilan lang marang kanita? Yung parang balamok, karela, ginawa tayong gobyerno na parang kala nila po na hindi po siya gano'n. Kaya kahit sa gobyerno hindi mo nga gagawin, hindi na po ako papasok, pwede bang kunin ko na lang yung tuition ko? Kahit sa gobyerno hindi mo magagawa yun eh. May mga ganyan po, pero hanggang kailan ho ba tayo dapat tumulong? Hanggang kailan po ang generosity po natin? Kayo po hanggang saan kayo na stu na yan, nakakakay. So, tingnan ho natin, no? Pero, alam niyo ba yung Samaritano, dito po sa kwento po natin, gano'n po siya ka-generous? May limit ho ba? Tingnan ho natin, no? Basahin po natin uli yung Luke 10, sa 33 na lang po, 35. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. So naawa nga ho siya. And went to him, kapag naawa ka, kung naawa ka, ano po yan eh. Sa English po, dalawa po ang word po dyan, yung sympathy tsaka empathy. Ang empathy, yung naawa ka lang, wala kang ginawa. But sympathy, naawa ka at meron kang ginawa. Yung empathy, limbawa, meron na sa barko, nasa bangka kayo, or barko, merong nalulunod, hinagisan mo lang siya ng salbabida. That is empathy. Maganda na po siya, di ho ba? Pero yung sympathy, nalulunod siya, hindi mo lang siya hinagisan ng salbabida, kundi ikaw ay lumundag rin para sagipin siya. Ang problema, hindi ka marunong lumangoy. Pinatay mo siya lalo. Anyway, gawa ko lang mo po yun, no? Anyway, sabi niya, he went to him and bandaged his wounds. No? Lininis na po niya. And pouring oil and wine. So, dapat sinabi niya, okay na ako. No? Hintayin mo na lang yung mga kapwa Hudyo mo. Lininis na kita, malinis ka na, okay na yan, hindi ka na dumudugo. Hindi na maubos ang dugo mo niya, binandage na kita. So, okay na ang dugo mo, hindi ka na, iwan na kita. Pero hindi niya ginawa po yun. Sinakay po niya sa kanyang Mercedes-Benz, kanina tricycle lang, no? Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn. Dinala po niya sa hospital pa. And took care of him. Inalagaan muna bago
umalis sa hospital. And then, no, siguro wala nang po siyang pera, sabi niya, the next day. No, next day po, wala na siguro siyang pera, sabi niya, he took 2 denarii. Sorry pala na karing pastor. Pala 2 denarii in 1 day kay. Sa mga council na mga diniscuss ko. Yung sweldo ho noon, 1 denarius. Denari is plural of denarius. So yung 2 denarii, 2 days wages to. Hindi siya pala 1 day. 1 day wages kasi kahit ang parable of the workers in the vineyard, tang alas 8, 1 denarius lang palang pinagbabayad ng master ng Lord doon. So, 2 denarius, yung 2 araw na ano po niya, na sahod niya, ibinigay sa hospital, sa nurse probably, and gave them to the innkeeper, yan po sa nurse, and look after him, sabi niya, ingatan mo siya, he said. And when I return, ibig sabihin po dito, magtatrabaho muna ako. Para meron akong pambayad sa'yo, pagbalik ko, babayaran kita, I will reimburse you for any extra expense you may have. Yung ano man ang inabono mo, babayaran ko kasi magtatrabaho ako. What a good Samaritan. Kaya niyo ho ba ito? Naistorbo na po siya sa kanyang araw, nagastos na po siya. Ngayon, magtatrabaho siya para dito sa nakita niyang hindi man niya talaga kalahing todo-todo. Actually, dinidespise po sila dahil half-Jew sila, Samaritan po siya. Tinulungan siya, babalikan pa, magtatrabaho siya para po bayaran yung gastos niya sa hospital. We are studying about being like Christ. Si Kristo po, hindi kanya iiwan. No, kapag halimbawa po may pangangailangan ka, huwag kang maniwala sa dyablo na pababayaan ka na niyan. Marami na pong testimony. Ako po, isang living testimony. Magkano man ang gastos po, binigay po ng Diyos, sobra pa para ma-share sa iba. Yun pong sa mga nangangailangan po no, ng mga pambayad bukas, di ba yung mga naikwento ko po sa inyo, binigay po ng Diyos. Manghawakan lang po kayo kay Lord. Ang pinaka-good Samaritan po talaga natin ay si Jesus. Amen. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Actually, maayos ka na, inaayos ka pa. Amen. Ibig sabihin ito, pinagpala ka na, gusto ka pang pagpalain pa para magamit kang pagpapala sa iba para makita nila si Kristo sa'yo. Kasi nga, hindi nila makita si Kristo ngayon. Hindi po natin nakikita si Kristo ngayon. Dapat ipakita natin si Kristo sa bawat buhay po natin sa pagtulong sa kapwa at paggawa ng mabuti sa kapwa, makikita nila si Kristo sa atin. Amen. Kaya ito po, alam niyo po, sabi ko sa mga pastor kahapon, sa mga elders, saka sa mga naka-full-time, kasakit na ako. Pero, hindi, not by my, para po sa atin ngayon, ilan na po yung napag-aral po natin? Ilan na po yung iba po, kasi binibigyan namin ng condition pag nag-aral po sila, mag-donate din po sila sa mission. Para mas marami po yung budget, mas lumaki yung budget, yung pondo, mas maraming matulungan. Pero marami sa kanila, no, hindi lang konti, marami sa kanila, balasubas. At hindi na nag-attend ng church. Pero ganun pa man, mahal pa rin natin sila. Hindi po natin siningin. Hindi po yung sinasabi natin, pag hindi mo tinuloy, babayaran mo. Kung minsan, nagsasalita lang kami. Wala pa kaming siningil po talaga. Pinabayaan lang po natin ho sila. Ngayon po, sabi nga ni Pastor Jung kahapon, marami sa kanila magaganda ang buhay. Kinalimutan po nila yung kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Calvary Temple, nakatapos po sila. Kaya, masama ang loob po natin, hindi po. Natutunan din po natin ho ito kahit sa kabundukan. No? Noon po, sira tayo sa kabundukan dahil po sira po yung mga mission team po noon. Walang integrity. Lahat po ng pangako po ng mga naunang sa mission, tinupad po natin, yung bigyan po sila ng bagong damit, sapatos, sinelas, at ng kalabaw. At ang iba po sa amin talagang nag-contribute po para lang po mabawi po natin yung image na nasa atin talaga si Kristo. Amen. Buti lang nabawi po kasi ang hirap po pag nasira ka na yung testimony mo.
Ngayon po, yung mga taga-bundok, mga Aita, mahal po nila ang Calvary Temple. Dahil pinatunayan po natin buhay si Kristo sa atin. Nasubok pa po kami dyan. Kumain po kami. Nung madalas kumakain po kami, pero yung unang-una hindi ko po makalimutan, ano po, nakasingaos kayo, Budal fight. Yung lutong kawayan, lutong lahat po, masarap naman po. Pero sama-sama kami po dyan. Hiwa-hiwalay. Magkakatabi po kayo ng Aita at saka ano po. Pero ako po kasi dadialysis na po ako noon, konti lang po yung kinain ko. Akala po ng siguro kala niya, nandidiri po ako, sabi niya, pastor, ay hindi ka pa kanya. Yung pong kinakain niya, binigay niya po sa akin. Unang gawan ko. Ayun, siyempre, pengang kaya, sabi ko, oh Lord, praise the Lord. Ini missionary. Ini talagang missionary. Ini pagiging missionary. Ano po namin yan. Buti ako, hindi na po ako, dahil nagdadialysis po ako, hindi na ako natulog katulad din na Pastor John dyan. Sina Pastor, natulog pa sa San Pedro yan. No, yung pong magpupupo sila kung saan-saan. No? Baka maranon, dakala nangahaw siyo kareta. Ali, nangahaw siyo. Dakala ginger, nanong ginger? Laya, makakalat. Luyang makakalat, mga kinis ng niknik, mga kanyan ho. May mga ahas na lumalakad. Mahirap pong maging mission yung mga tinayo po nating mga church na yan at Pero this is, nagagawa po natin to, hindi po sa amin. Nung kaya kami mo, mandiri kami. Nung ako mo, balo na ako ni nga sa ako, kayarti ko. Pero during that time na kailangan kong ipakita yung pagmahal ni Kristo, in-empower ako ng Holy Spirit. Sige, kinanwa ko pa. Para mo patunayan kung talagang sincere kami na i-restore itang relationship. Para makita po nila si Kristo sa amin. Amen. Alam niyo po, babagya-bagya akakit ko ni Kristo kaya kayo. Pero ito pa ho, ang maganda sa Samaritano. Yung pong generosity ng Samaritano na magtrabaho siya, lahat binigay po niya. Hindi po niya in-expect, sabi niya, sabi niya, pag magaling ka na, paglabas mo dito, babalikan kita, sisingilin kita. Ginawa po niya yan? Hindi. Kasi hindi ka po dapat naniningil. If you love like Christ, hindi ka naniningil ng pinangtulong mo. Anyang kanita sinupang kulaya mo, na anong milyari kaya ka, sasakit kalog. Kung totoo talaga, may mga tinulungan tayo, tapos bandang uli tayo hindi tinutulungan, huwag ka nang sumama ng loob. Magpatawad ka, mo, Lord, buti na lang nandiyan ka. Kasi lahat ng pinantulong ko galing naman sa iyo. So lahat ng pangangailangan ko, galing din sa iyo according to your riches and glory in Christ Jesus. Amen. So sa Luke 6:34-35 sabi niya, if you lend to those from whom you expect repayment, what credit or what reward? Yung pong kapag nagpahiram kayo ng pera, tapos nag-expect kayo ng repayment, anong reward, anong credit is that to you? Ano katulakan yung direta kating utang? Lamaran kayo, nung Kristiyano kayo, mamayad kayo. Kasi din yung mamayad na rin ni Ela Kristiyano. Yeah. Pero yan, nung pinatawaran na kayo, nakamamayad. Di praise the Lord. Pero itang kakapray mo, Lord, sabi mo, inakamamayad, inakamamayad. Hindi po dapat ang ganun ng, Lord, i-bless mo ako para makapambayad ako ng utang at kailanman, hindi na ako mang-uutang dahil anak ako ng Diyos. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, sabi ni David, mula nung bata ko hanggang nung tumanda ko, wala pa akong nakitang anak ng isang likod ng Diyos na nagpalimos. Bakit? Buhay ang Diyos ng mga Kristiyano. Hindi tayo nagpapalimos. Ako po, niyayaya po nila ako noon nung hindi pa libre ang dialysis, no? 2 years pa lang po, magto 2 years pa lang libre ang dialysis po ngayon. Punta ka sa kay mayor, punta kay governor, kay nanay, Pineda, ganyan ho. Para magkaroon ka ng House Carita Certificate, yun po, guarantee letter, GL. Meron kang guarantee letter na gagarantihin ka ng isang, ng politiko na babayaran ang mga expenses mo. Pero ako po hindi. Sabi ko, Lord, kung gagawin ko yun, hindi na ako makakapag-preach. Mag-preach ako, mag-aaral ako ng salita mo. Mag-preach ako, mag-aaral ako ng salita mo. At yun ang gagawin ko, you will supply all my needs. Hindi lang lahat ng pangangailangan ko,
Sobra-sobra pa. Ang bahay ko po, binayaran ng Lord sa pag-ibig. Meron pa kaming meron kaming 2 sasakyan ng aking may bahay. Ngayon po, nagpe-pray pa kami ng isang sasakyan kasi kung magbe-medicine yung anak ko, kailangan niya ng sasakyan. May pera kami. Meron, si Lord. According to His riches and glory. Amen. Pero paano mo magagawa yon? By being generous. Hindi ko sinasabi ito para po ipagmalaki po yung generosity po namin. Yung generosity po natin, dapat po normal yan sa isang Kristiyano. Hindi po, ako yung pamakain generous. O ka pa makain Kristiyano. Ka pa makain save. Nasa-save ba tayo? No. Pero kung save ka talaga, generous ka talaga. Amen? Hindi ka nasa-save sa pagbibigay, tsaka bibigay ng tithes, at tsaka hindi ka nasa-save dyan. Maraming magbibigay ng tithes, maraming magiging, akala mo generous, pero hindi sila tapat sa Diyos, pupunta ng impyerno. Pero kung tunay kang Kristiyano, tunay kang tapat sa Diyos, tunay kang generous. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tunay kang generous. So mamaya, ilibre mo ako sa baba ng kape ng YDC. Kamo. Praise the Lord. YDC la rin mag-amen eh. Anyway po, nuka rin ako. He went to him and bandaged his wounds. Sabi dyan, ay alwa pala. Kaya pala si Luke 6, no? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Yung makasalanan, so makasalanan po yung hindi nagbabayad ng utang. So kung di ka, kapatad, nung Kristiyano ka, kaya ka mamayad utang, buri sabihan ka, makasalanan ka. Ayan po, sabi dyan, even sinners, yung hindi nagbabayad ng utang, nagpapautang din, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Pag nagpahiram ka daw, kahit na hindi Kristiyano yan, kahit nakaaway mo pa siya o inaaway ka, huwag mo nang asahan pag ibabalik sa'yo yan. Ay, 5 minutes na ako mga. Anyway po na. Ang sarap po kasi ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ibang magkanta yan eh. Ala, praise the Lord. Okay, puta mo alaka ako di magkanta. Anyway, balik ko sabihin kayo natin kung di ka oras, agad ko magtampo ka niyan eh. Pagit yun na naman yung pagiging pagano yung kanyan eh. So magtampo ka, pagano ka. Yeah. So alam niyo po ito, no? Sabi po dyan, do good to them. Gawin mo ng mabuti. Ginawan ka ng masama, gagawin mo ng mabuti and lend to them without expecting to get anything back. Kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayong magpautang. Tumulong kayo ayon sa nais ng puso nyo. Okay, minsan po merong isang milyonaryo pong po sa akin, nasa langit na po siya. More than 80 years old na po siya noon. Pastor, hindi ba ako nagsisinungaling pag sinabi kong wala akong pera? Alam nila, marami akong pera, kaya bigay ako ng bigay. Kahit hindi sila ilang taon na, hindi sila nagbabayad. Umabot ng 200 hanggang 500. Yung iba, million na utang nila. Pinapautang ko pa rin kasi ayokong magsinungaling, Pastor. Ay, sabi ko, Naika ako, hindi ka nagsisinungaling kapag sinabi mo wala kang budget. Nagbabudget ba kayo para pang utang? Hindi. O sasabihin mo, wala kang budget dyan, bigyan mo na lang siya doon sa maluwag sa kalooban mo. Amen. Halimbawa, nag-uutang po sa iyo ng 1,000. Yung maluwag sa kalooban mo, sabi mo, hindi kita mapapautang ng 1,000. Eto, bibigyan kita ng 100. Sa'yo lang. Pero kung kaya mo yung 1,000, eto, sige Brad, kaya kanya yan, mo na babayaran. Nyamak kanya ko ba, naya kong amen eh. Na ako ba manutang kaya kayo? Makuha tayong ginukot, manutang ko kaya kayo. Makuha tayong ginutang mo, itamag pa. Rita pong Kristyano, ila pong dinantamo. Amen. Uli katamo po, binless na nakatang Lord. Nandiyan ka milyonaryo, balang babagot ka. Babat atin? Atin pa? Resibo? Joke lang po. So, then your reward. Ito, sinabi ni naman Lord, then your reward will be great. Kapag hindi ka nag-expect na binayaran ka, kahit hindi ka binayaran, sino po dito yung may mga pinautang kayo, hindi kayo binayaran, pero nakita nyo, binalik ng Lord? Excuse po. Kung binalik pala ng Lord yan, muna isisingilan. Amen? Muna isisingilan. Ngayon, kung binayad niya, malamba na ini, marinig ako kaya po, di praise the Lord. Amen? Para po yung nag-pray po sila yung mag-asawa, di ba?
Matagal na di nagbayad ng utang, ilang ano na po, matagal na, nakalimutan na nga eh. Pero dahil may pangangailangan sila, sabi ng Lord, magbayad ka ng utang. Sabi, ginamit po yung hindi Kristiyano, masamang tao na magbayad ng utang para may pantustos do sa tuition fee ng kanilang anak. Ganyan katapat ng Diyos kapag tapat ka rin nananampalataya sa Diyos, kapatid. Amen. So then your reward will be great. Ano po yung great nito? Talagang ano po ito, napaka laki po ng ating reward. And you will be children of the Most High. Ito naman po, tunay kang anak ng Diyos. Because He is kind to the ungrateful and the wicked. Amen po ba? So let's love our neighbors with the same generous heart that Christ showed us, giving freely, serving selflessly, and forgiving abundantly. Amen po ba? Huwag niyo pong kalimutan yan. Ulitin ko po, let's love our neighbors with the same generous heart that Christ showed us, giving freely, serving selflessly, and forgiving abundantly. Lastly, last point, be like Christ in His love, therefore, love willingly. Amen. Hindi po ito lovingly yours, no? Love willingly. Hindi po ito bigyan ng jacket yan. No? Love willingly yung kusang loob na napilitan ho ba si Kristo na namatay sa krus? Hindi po. Kaya po siya the Lamb of God. Kasi yung mga lamb, yung mga tupa, hindi po yan kokontra kahit patayin mo po sila, iiyak lang po sila. Kakatayin mo po sila, hindi po yan maglilipas ang katulad ng kambing. Ano po sila? Kaya nga po, napaka-amo po nila. No? Kaya nga po, tayo po, si Kristo po, ang halimbawa po natin dyan, hindi po siya kumontra. Binugbog po siya, minura, pinako sa krus. Hindi niya sinabing sumusobra na kayo. Mga angel, dating na kayo. Lipulin niyo itong mga taong to. Hindi po niya ginawa po yun. Pero kaya niyang gawin. Sabi po niya kay Pontius Pilate. Pwede niyang gawin, pero hindi niya gagawin. Kasi kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y matubos sa ating mga pagkakasala. Ito pong love willingly, it is the kind of agape love, unconditionally, generously, at willingly. Agape love is the highest form of love ng Diyos po sa atin. No, kaya nga po, katulad po ng Good Samaritan, willingly po niyang tinulong po ito. Bakit? Tingnan po natin, balikan natin yung Luke 10:31-33. By chance, NLT po ito, by chance a priest came along. When he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. So, tawag dito, linagpasan. Excuse po, manggatal na akbatan. And then, sabi po, a temple assistant, yung Levite po kanina, walk over and look at him lying there. Nakita niya, but he also passed by on the other side. Then a despised, kinamumunghian na Samaritano. Dumating po siya, came along, sabi, and he saw the man, he felt compassion for him. Hindi lang siya naawa. His actions, yung ginawa po niya, prove that love is, yung po kanyang tunay na pag-ibig ay very willing po siyang tulungan niya hanggang todo-todo po, hanggang gumaling po. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, sa lawyer na yung kapwa-tao mo na dapat tulungan mo, yung nangangailangan, kahit hindi mo siya kapamilya, kahit hindi mo siya kapwa-Kristiyano, kahit sinong nakita mong nangangailangan, dumapit sa iyo o nakita mong kailangan ng tulong, magbigay ka. Amen po ba? Kung minsan, meron tayong batas na huwag tayong magbigay sa nagpapalimos. May mga sindikatong may hawak dyan. Alam niyo ba, pero kapag hindi mo sila binigyan, yung mga sindikato, pahirapan po sila, hindi rin sila kakain. Saan po tayo lalagay? Pababayaan na lang po natin sila? Hindi po, magbibigay pa rin tayo. Kaya nga mas maganda, meron kang konting barya at meron kang konting pagkain, biscuit na pwedeng ibigay. Pagkain po nila. And your reward will be great. Amen. Yung mga park boy, gusto nyo ba maging, na lang yan, snatcher? Nagtatrabaho sila ng marangal. Nano mo nung may kang 50, dinahalan, o diyang barya, sabihan mo na. Ikaw ba ay, mamamatay?
Hindi po. Actually po, the more you give, the more you will receive. Kaya nga po, you cannot go wrong in giving. Tandaan niyo po yun. So itong Samaritan, talaga pong willingly tinulungan niya, babalik pa siya para kompletuhin po yung lahat ng responsibilidad sa hospital. Sa 1 John 3:16, 18, naging na po natin itong mga verses sa mga nakaraan. This is how we know what love is. I wanna know what love is. Alam niyo po yung, what is love? Tatanong mo sa mundo. Ito po yung, one of the greatest definition of love dito sa 1 John 3:16. Di ba merong John 3:16? Ito, 1 John 3:16. Jesus laid down His life for us. That is love. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Dapat bang mamatay tayo? Sabi ko nga nung mga nakaraang Sabado, hindi po. Ano ang sinasabi ni John na para tayong lay down ng ang ating buhay sa ating kapwa? Tumulong. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Kung meron ka nakitang kapatid mo, kapwa mo Kristiyano, actually itong sinasabi po dito, at hindi ka man naawa pero meron kang pantulong, paano mo masasabing nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Ang sabi po dyan, dear children, sabi po dyan, tayo po lahat, children of God, let us not love with words. Huwag lang sa salita tayo, sabihin mo natin iniibig po natin nating kapwa o ang Diyos, or speech, but with actions and in truth. Let us love willingly, huwag lang madaling magsalita, pero ipakita po natin willingly sa ating mga gawa. Katulad ni Kristo, sabi po sa Romans 5:8, God demonstrates His own love for us. Paano dinemonstrate? Paano pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya? While we were still sinners, makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo para sa atin. That is loving willingly sa atin po. That is God loving us willingly. So much, actually po. Kahit hindi po natin deserve. Kung minsan naghanap tayo, hindi naman deserve, pastor, so panke. Hindi man niya deserve, pastor, tutulungan ko ba siya? Ikaw, deserve mo bang maligtas? Hindi, pero linigtas ka ng Diyos. Deserve mo bang ang buhay mo ngayon na pinagpapala ka? Hindi. Pero pinagpapala ka ng Diyos. Kung ginagawa mo sa kapwa mo, kung deserve, para tulungan mo siya na deserve niya, hindi po tayo talaga nagmamahal katulad ni Kristo. Pero paano yung pastor kung merong paano ba yung unconditional love? Alam niyo po, kaya nga po medyo mapapahaba ako nito. Diniscuss ko po kahapon itong paano ba ito? Kung alam mo na hindi maganda ang ng buhay ng taong ito, pinanda-drugs lang niya, tutulungan mo ba? Kung hindi mo tutulungan, ibig sabihin ba, meron kang kondisyon? Sa Bible po, ang mga tinutulungan po ng kadalasan, mga orphan, mga wala ng magulang, at saka mga balo, wala ng asawa. Basahin po natin mabilis sa 2 Timothy, no? Should we really help without conditions? Sa 2 Timothy 5:3-6, pwedeng NLT, no? Verse 3 na po tayo mag-start. NLT, 2 Timothy 5, NLT, verse 3. Take care of any widow who has no one else to take care for her. Sabi ni Paul kay Pastor Timothy sa church po nila, alagaan niyo yung mga widow na wala nang pwede pang umalaga sa kanila. Verse 4, but if she has children or grandchildren, their first responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them. This is something that pleases God. Pero kung may pamilya siya, may mga apo, may mga anak siya, dapat itong mga kapamilya niya, tulungan muna siya bago siya humingi ng tulong sa church. Bible po yan. Hindi tayo ang gumagawa ng kondisyon. Ang merong kondisyon, ang Word of God. Actually po, wisdom po ni Pastor Joshua ito, sinabi nga niya po sa amin gahapon. Di naman po tayo gumagawa ng kondisyon. Ang Bible ang nagbigay ng kondisyon. So sabi ko, tama. Tama yung binigay ng wisdom ng Lord kay Pastor Joshua kahapon sa amin, na hindi tayo ang gumagawa ng kondisyon, hindi, bibigyan kita kapag ganito, ganyan. Ang gumagawa ng kondisyon, nakasulat na sa Bible. Kung meron kang pamilya, meron pamilya yung nangangailangan ng tulong,
lalo na Kristiyano, kailangan kayong pamilya muna ang magtulungan bago kayo pumunta sa church. Wala nang mag-amen. Nababasa niyo ba yan? Hindi ko yan sinasabi. Nakasulat. Marami po kasing balasubas. Tinutulungan na sila ng pamilya nila, pupunta pa sila sa church. Bakit? Para atin lang pag-milk tea ang lamaran. Atin lang pag-mall. Di ba? Yung gusto nilang sobra-sobra, matikman po nila yung ano. Now, next verse 5. Now, a true widow, a woman who is truly alone in this world, has placed her hope in God, na siya lang talaga mag-isa, she prays night and day. Parang yung meron tayong widow dito na nasa 80 years old na po siya, I think, si Mama Mary. Kilala niyo po si Mama Mary? Si Nanay Mary po, no, na talaga pong mag-isa lang po siya. Sabi nga ni Pastor John, kung meron tayo tutulungan yun, kanya, kailangan ay ano natin siya hanggang sa pagdating o pagkuha ng Lord. Ayaw ko na, nandiyan nata si Mama Mary, no? Anyway, alam ko nag-attend siya ng Sabado. Ayaw ko mamaya makita ko siya kung nandyan siya. But anyway, yun po, tuloy po natin, ano pa, verse 6, but the widow who lives only for pleasure, yung widow, yung ibig sabihin po ng widow dito, yung nangangailangan, who lives only for pleasure is spiritually dead while she lives. Kung ano lang po yan, no, milk tea, kung saan lang po siya nagpupunta, gastos dito, ganyan, no, spiritually dead na po siya. Merong spiritual dead. Born again, pero pwedeng mamatay. Spiritually dead. Verse 7, namatay po siya, no, yung pagiging born again niya. Give these instructions to the church. So I am giving this instruction to you. You are the church. We are the church. So that no one will be open to criticism. Hindi tayo sisihin. Ito yung instruction mula sa salita ng Diyos. But those who won't care for their own relatives, especially those in their own household, na ikaw kamag-anak mo, anak mo, nanay mo, lola mo, hindi mo tinutulungan, have denied the true faith. No, talagang dininay mo, parang tinatwa mo ang pananampalataya mo. Such people na hindi tumutulong sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang unang pamilya na kung ikaw ay tatay, hindi ka nagpo-provide. Ang sabi po dyan, such people are worse than unbelievers. Worse ka pa sa pagano. Maliwanag ko ba itong pinag-uusapan po natin? Amen. 7:56 na pero bigyan niyo pa ako ng time. Tatas kayo pa mo, wala ko na kuya, kaya pala. A widow who is put on the list. Yung list po dito, list sa church na tutulungan nila regularly. So may listahan sila, parang tayo po may listahan kung sino yung mga tinutulungan natin regularly. Marami ho tayong tinutulungan regularly po dito, even pastor sa ibang lugar. Hindi na po namin sasabihin kung sino yung mga pastor para hindi na po yung privacy po nila hindi maano ho. Pero ginagawa po talaga natin to kaya tayo binibless ng Lord. Sabi po dyan, yung lalagay lang sa list for support must be a woman who is at least 60 years old. Ang ibig sabihin ni Paul nito, kung hindi pa siya 60, pwede pa yung magtrabaho. No, pwede siyang magtrabaho and was faithful to her husband. At tapat siya dati sa kanyang asawa. Kung hindi siya tapat sa, kahit 60 na siya, pero hindi siya tapat sa kanyang malantong yan, anong sinasabi ni Paul? Hindi siya kasama sa listahan ng tutulungan. Masalaya po ba? Maliwanag. Amen. Na, verse 10, she must be well respected by everyone. Maganda yung yung ugali niya, nirespeto siya because of the good she has done. Meron siyang mabuting ginawa. He has brought, merong condition, ito po yung condition bago mo tulungan. He has brought up her children well. Hindi niya pinabayaan kanyang mga anak. He has been kind to strangers. Naging mabuti rin siya sa mga kapwa hindi kakilala and serve other believers humbly. Pinaglingkuran din niya ang mga kapwa Kristiyano niya. Has she helped those who are in trouble? Has she always been ready to do good? Kung ginawa niya yan, ilagay niyo yan sa listahan ng dapat tulungan. Verse 11, the younger widows should not be on the list. Yung mga bata-bata. Because their physical desires will overpower their devotion to Christ and they will want to remarry dahil bata pa. Pwede pang mag-asawa yan. Sabi po ni Paul, huwag niyo munang ilalagay. Tsaka pwede siya magtrabaho dahil bata. Verse 12, then they would be guilty of breaking their previous pledge. No, i-break na nila yung previous pledge nila na hindi sila mag-aasawa. Pero pwede naman sila talaga mag-asawa. Verse 13, and if they are on the list, they will learn to be lazy.
yung mga tinutulungan natin na pwede naman sila magtrabaho, they will learn to be lazy. Ano na po yan, and will spend their time gossiping from house to house. Magiging ano lang po yan, chismosa. Sabi niya, meddling in other people's business, bubuladasin ka po niyan, magninira ng tao, tapos kapag gusto mo, bubuladasin ka niya, uutangin ka niya. Talking about things they should not. Verse 14, sabi diyan, so I advise these younger widows to marry again. Mag-asawa na lang sila. Yung mga batang balo, have children and take care of their own homes, then the enemy will not be able to say anything against them. Verse 15, for I am afraid that some of them have already gone astray and now follow Satan. Yung iba napariwara na daw. Dahil nga na-spoiled lang. Then verse 16, last verse, if a woman who is a believer has relatives who are widows, she must take care of them and not put responsibility on the church. Kung meron ka na daw tinutulungan ngayon, may nangangailangan, patuloy mo lang siya tulungan. At kung sapat na po yun, wag mo nang ipasa sa church. Alang mag-amen. Pero yan po ang nakasulat. Buriulitan ka. If a woman, sabi dito, generalize natin, kung merong isang tao, merong isang mananampalataya, ang sabi po dyan, at meron siyang tinutulungan, kunwari widow, sabi dyan, patuloy niyang alagaan at huwag niyang ipasa yung responsibilidad sa church. Maliwanag ho ba? Then the church can care for the widows who are truly alone. Para yung funds na yung sa karapat dapat tulungan ay mapunta talaga. Kung minsan kasi napupunta lang sa balasubas. Sayang po, totoo po ito. Kahit ngayon po sa atin, nangyayari po ito. So, unconditional, yes, unconditional tayong, tayo wag magbibigay ng condition. Ang may condition, yung Bible. So we should love unconditionally, generously, and what? Willingly. So love like Christ unconditionally, generously, willingly, reflecting His heart in all we do. Pag ginawa mo yan, ang sabi ng Panginoon, anong meron ka? Great reward. Sinong gusto ng great reward? Gawin mo yan at patuloy ka magiging anak ng Diyos. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Nakapag-overtime na po ako.